Isa ka din ba sa mga naghihintay ng cake vlog na to nung pinost namin to kahapon sa FB page? Tara, watch na kung paano namin to ginawa. Syempre, ang inuna nga muna namin gawin dito ay yung mukha ng babae dun sa gitna. Di ko nga alam kung fairy ba siya o parang Diyosa na sa kagandahan. At syempre, ang gumawa ng magandang Diyosa na to ay walang iba kundi si Vera, ang aking kakambal. So di ko nga alam kung ano yung sasabihin ko dito sa clips kasi siya ngayon gumawa. At yung unang try niya nga sa paggawa ng topper na to, gumamit siya ng face molder, pero mukhang na-stress ata siya gamitin. Tapos naliliitan pa siya. Dito nga sinusubukan niya pang iritoke kasi hindi siya nahulma ng maayos. Medyo na-struggle ata si Vera sa molder na yon, kaya ang ending, mano-mano na lang siya hulma ng mukha. Which is, ito naman yung lagi niyang ginagawa. Every time na may pa-order kami na human topper. At sinubukan niya nga lang yung face molder na yon kasi nakikita namin sa ibang vlogger na gumagamit sila ng face molder. At sobrang ganda nga ng kinalabasan. So sa dito nga nag-comment yung aking beshi. At sabi niya nga, nakita niya nga din daw yung cake na to sa isang vlogger. At yes sis, doon ko talaga kinuha yung inspiration sa paggawa ng cake na to. Kay Kushi Cake and Art ko nga to una nakita. At grabe, nung una ko nga din to nakita, sobrang nagandahan din ako. Tapos sabi ko gagawa din ako ng ganito kong version. Sinearch ko pa nga sa Google kung anong tawag doon sa mga ganung cake design. At sobrang natagalan nga ako sa paghahanap. At ending, doon ko siya nakita sa Pinterest. Wala nga siyang exact na title dito sa cake inspo na to. Pero yung mga kasama niya sa picture ay yung mga AI goddess cake. At siguro nga generated lang talaga to ng AI. Kasi parang sobrang realistic niya na talaga tignan. Ayan, balik tayo dito sa fondant topper. Bawas nga si Vera ng fondant dyan sa bandang mata. Kasi maglalagay siya dyan ng white na fondant. Ginawa niya nga yun para hindi naman lumuluwa yung mata niya dito. At dito nga nag-umpisa na siya mag-paint ng mano-mano dito sa eyes. Gumamit lang siya dyan ng food color gel. Tapos dapat sobrang nipis lang din ng brush na gagamitin nyo dito. At sinunod niya na nga din dito yung paglalagay ng kilay at eyeliner. Una ko nga to nakita, sabi ko kay Vera, parang may kamukha to. Parang mata ni Rosemar, char. Parang medyo malayo kasi yung agwat ng mata. Pero syempre, trust the process, ika nga nila. Then pagkatapos nga niyan, ay nag-brush si Vera dito ng powder color para magkaroon naman ng kulay at hindi maputla tignan yung Diyosa natin dito. Then nag-brush din siya dito ng edible blush on. O diba, achieve na achieve pa din kahit hindi na ginamitan ng face molder. At dito nga tumusok na din si Vera sa magkabilaang side para itusok yung tenga. Na bandang huli nga, useless din naman kasi hindi naman nakikita. Kasi natabunan din naman ng mga buhok niya. At bago nga to kabitan ni Vera ng mga buhok, lalagyan niya nga muna to ng leeg at katawan. So i-flex nga muna namin yung ginamit naming fondant dyan. Syempre, walang iba kundi ang EMF ni Chef Emily na sobrang stable gamitin. Then after niyan, pinatong pa ulit ni Vera sa isang fondant na kasing color na gagawin niyang buhok. At inisa-isa na nga dito ni Vera yung paglalagay ng mga galamay niya. Joke! Valentina yarn. Sa totoo nga lang, grabe maka-time consuming yung paggawa ng fondant topper na to. Pero sobrang worth it naman kasi sobrang ganda ng kinalabasan niya. At para naman hindi magmukhang panot yung topper natin dito, ay syempre maglalagay tayo ng bangs niya. At dito maglalagay din tayo ng linya-linya niya para gumanda yung effect ng buhok niya. Isa din kasi ito sa magdadala ng kagandahan dun sa cake. Dapat maganda yung pagkakagawa ng buhok. Para matapos na nga yung paggawa dito sa topper na to, ay maglalagay tayo na pa-headband niya dito sa itaas. O diba, mukha na siyang Diyosa. At proceed na nga tayo dito sa cake na paglalagyan ng topper na to. O diba, topper pala yung ginawa natin. Pero parang sobrang dami ng process sa paggawa ng cake na to. Ngayon yung sabihin, ang dali lang ng ginagawa namin. So yung cake nga natin dito ay ubi chiffon, yema fudge yung filling. At dito gagamit tayo ng ubi flavorade ng Baker's Field. Dagdag sarap sa gagawin nating ubi chiffon. At minix ko nga lang yung sa whipping cream. Syempre yung gamit natin dyan ay si Whip It. Bago nga tayo mag-final frosting, ay magka-crumb coat muna tayo. So yung nag-order nga pala ng cake na to ay pinsan ng asawa ko. So yung nag-chat nga siya sa akin kung pwede ko daw siya gawa ng cake. At ang gusto niya nga lang din sana ay regular cake lang. Then tinanong ko siya, ayaw mo nang may design. Then sabi niya, ako na lang daw yung bahala. So para sa akin, advantage siya to para gawin yung gusto kong design. At yun nga yung nakita ko sa isang baker. At syempre, iniba ko din yung mga color combination para hindi pa din kuhang-kuha dun sa inspo. Kasi may mga issue na din ng mga copyright, diba? So color pink, purple at sky blue nga yung mga napili kong ilalagay dito na color sa cake. At yung mga ginamit ko ang flowers dito ay mga artificial lang. Then may mga mix din na onting fondant. Anyways, yung size nga pala ng cake dito ay 8x4. Siguro ko ibebenta namin to, hindi siguro bababa sa 2,000. Kasi nakikita nyo naman, sobrang trabahoso niya gawin. Mukha lang siya madali gawin kasi dalawa kami dito ni Vera. Pero kung solo at ikaw lang yung gagawa nito, parang deserve mo mag times 3 dito sa cake. Then dito nag-pipe din ako ng color green. Kinat ko lang yung piping bag ng maliit. Di ko alam kung nung tawag dito sa parang dahon-dahon niya. Parang dot-dot ko lang siyang pinay. Then sa dito, kinat ko ng pa letter V yung piping bag para makapipe ako ng color
korteng dahon. At nag-add na din ako ng mga maliliit na fondant flowers. At para matapos na nga yung cake na to, ay nag-add ako ng 2 gold butterflies. At ito na yung kinalabasan ng ating cake. Dito ko nga siya film sa labas kasi ang ganda ng effect. Sobrang natural niya lang. At fairy talaga yung datingan. Syempre, sobrang natuwa naman yung celebrants sa ginawa naming cake sa kanya. Belated happy birthday, Inday! So yun lang guys, sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you for watching!